Okay guys, magandang araw. At ngayon po ay ang gagawin naman natin ay backup power na tong modem ng Wi-Fi modem. Bali sa ngayon, halimbawa nawalan kayo ng kuryente, pwede nyo itong magamit itong ipapakita kong tutorial na to. Pwede nyo magamit. Ito luma na to. Ito yata yung sa upgrade ng modem namin eh. Ito SIM card pa dati to, SIM card yung slot na to. Ngayon wala na yatang ganun eh. Tapos meron tayong isang power bank. Ayun, 24,000 milliampere hour. Ewan ko kung 24 Ah pa rin to. Hindi ko pa to nakaka-capacity test eh, dahil matagal na yan, halos nasa 10 taon na yan. Tapos meron tayong isang power bank pa ulit na 6 ampere to. At syempre ito yung highlight sa lahat, itong boost converter. Kasi ito yung kaya ko sinabing highlight sa lahat, ito yung magiging natin, ito yung magiging module apparatus para yung low voltage na galing sa power bank maging 12 volts dito para sa modem, dito sa modem na to. Okay guys, simulan na natin. May ginawa na ako rito. Isa pa nga pala, yung mail connector, mail jack, may ginawa na ako para dito sa modem. Ito sa modem na to. Okay, ito naman madali naman to, mabibili naman to sa sa mga online shop. Meron naman siyang polarity, ayan. Ito yung kanyang positive, ito yung negative. Bali dito ganito lang din, susundan lang din natin yung polarity niya. At madali na siyang maikabit. Ayan. Yun. Hindi naman siya mahirap ikabit. Pero di-screw to ha, ini-screw to. Kaya lang dahil nga meron akong terminal lag, medyo madali. Mas madali kasi pag may terminal lag na kinakabit. Yan. Yan. Ano na siya? Naka-connector na. Okay. Tapos, simple lang na. Hindi masyadong maburara. Pero, sa mga lugar na minsan yung inaabot ng brownout, wala kayong wifi, dahil wala kayong kuryente, ito napaka-abisa na to. Ngayon ito ay 3 bar pa yata to eh. Medyo medyo malakas pa yan. Tingnan natin kung ilang pa-power niyan. Ayan, 3 bar pa nga. Medyo malakas pa to. Matagal to pag kung router lang, matagal to. Mga abot to ng 10 oras. Router lang. Ang hina lang naman ng router, parang nasa ano lang yata ito eh. Kung di ako nagkakamali, mga nasa 8 watts lang, 12 volts. Hindi ko alam kung ano. Mamaya computein natin. Okay. Paano ba itong gamitin? Ito na siya. Sasaksak lang natin to rito. Yan, sasaksak lang natin sa kabila, yan. Yun. O, diba? Gumana na. Naka-off. Kailangan natin siyang i-on. Yan, may button dito. May button yan. Yan. Yun. 13 volts. Okay. Tama lang yan. Kahit nga. Kung yun naman halimbawa ay hindi naka 13 volts. Sandali. Yan. May potentiometer naman yan. Meron naman siyang control. Ito yan. Pwede mo siyang babaan. Yan. Pwede mo babaan. At pwede mo rin siyang taasan. Ngayon, ito kasi power bank. Pang ano lang to eh. Pang ano lang ng cellphone, di ba? Kaya mababa lang ang voltahe niyan. Ngayon, itong regulator, itong potentiometer na to, ito yung magbo-boost sa kanya. Palalakasin niya yung output niya. Ito yung output na manggagaling dito sa power bank.
Ngayon, tingnan natin kung ano bang, ilang voltahe ba yung inilalabas niya talaga. Gamit tayo na itong, ayan o, 4.45 volts. Ayun. Yun. 4.72 volts. Yun yung kanyang nilalabas na output talaga. Kaya maliit lang to, maliit lang, mahina lang tong power bank na to. Pero kaya niyang patakbuhin yung modem na 12 volts. Eto na, testingin na natin. Alisin muna natin yan, baba muna natin ng konti. Paano ba yung makikita? Yan. Yan, makita nyo 13.6. Walang problema yan kung 13.6 man yan. Tapos ito yung power niya, yung sa slot ng jack, male jack. Okay, saksak na natin. Saksak na natin, ayun. Tignan natin kung magkakakuryente. Ayan, natin na. Ayan, sinaksak na natin. As power. Yun, meron na. Ang problema lang na to, dahil tinesting lang naman natin to, wala naman talaga tong wala talaga tong SIM card. Wala talaga tong SIM card. May power na. Tapos ito meron tong power din. Tong wifi meron din yung niya, yung ilaw niya rito. Kaya lang walang signal. Walang signal. Dahil tawag dito, walang SIM card dyan. Yan o. Yan, nilayo ko ng konti yung camera. Yan. Yan, tingnan nyo, nag-drop ng konti. 13.6 kanina yan eh. 13.5 na lang ngayon. Pero normal yan sa dahil nag-drop ng konti. Yan. Yun. O, diba? Ang laking bagay niyan sa sa bahay. Yung nawalan kayo ng kuryente, meron kayong backup na UPS. UPS ng modem. Kahit paano, hindi kayo mo bibitin sa chat, sa text. Napaka-importante ng call and text and chat pagka may mga ganyang kalamidad, bagyuhan, halimbawa. Yun lang na meron pa isa yan, meron pa tayo isa para naman sa ilaw. Yan. Okay. Ito naman sa ilaw. Kaya may ilaw dito eh. Ayan na. Yan. 12 volts din yan. 12 volts din. Yan. Ngayon, paiilawin natin yan. Paiilawin natin to. Tingnan muna natin kung ano. Kanina pala dapat chinek ko muna yung voltahe eh. Kung ano yung voltahe niya. Positive sa loob, negative sa labas. Ayan. 13.6. Ayan, 13.62. Okay. Paano kung nawala ng kuryente, gusto mong gumamit ng ilaw? Ngayon ganito, itong ilaw ko na to na nasa Shopee rin yan, Shopee rin, 12 volts, 5 watts yan. Alam ko 5 watts to. Ayun, 3 watts lang pala. Ayan, 3 watts. DC 12 volts, 3 watts. Bali, pwede mo rin siyang gamitin dito, saksak. Pwede mo rin siya isaksak dito. Paano? Ito. Gawa ka lang na itong kapraso na to. Kaya may kapraso mong wire ako rito eh. Pindutin mo yung positive. Pero syempre hindi yan ang gagawin nyo ha. For demo lang to. Tapos yung negative niya, eto. Sandali, unahin natin yung positive. Yan. Yan. Ito yung ito yung bulb. Tapos ito yung negative. Ayan. Yun. Diba? Malakas yan. Sandali, patayin ko ito isang ilaw. Yun. Malakas yan sa sa
3 watts. Kung ang gusto mo simpleng ilaw lang, ayan, kaysa magkandila ka o kung ano pa man, mas maganda na to yung 3 watts. Kaya na itong pailawin yung mga 4x4 meters na kwarto o kaya 3x4, ganun. Kayang-kaya na yan. Medyo maliwanag na rin. Parang ano rin na may kuryente sa bahay. Halimbawa, gusto mo pandagdagan, tingnan mo kung ano yung capacity ng ano mo, ng power bank mo. Yun. Di ba? Napaka-simple lang pag magdi-DIY tayo. Yan lang ang ano niyan, yan lang ang gagawin. Yan. Switch natin. Yan, okay. At ano ba purpose nito isang pink na to? Ito, gusto ko lang pakita sa inyo na pwede yung maliliit na power bank. Pwede. Yun. Ito pwede itong gamitin. Mini power bank lang to na ano, ang liit lang, halos ilang lang yan, ito lang manipis. Pero dahil dito sa boost converter na to, kaya natin siyang gawing mas mataas pa. Alam ko 4.5 lang din to o 5.5 eh. Yun yung karaniwan kasi 5.5 eh. Tingnan natin. 5.12 yung ano niya, yung voltahe niya. Pero subukan natin, isaksak natin to. Yung 5.12 na yan, gawin nating yung 5, haba na, no? Biglang humaba. Yan, yung 5.12 natin na yan, patingnan naman natin itong tester. Kaya niyang gawing 13.5. Yan yung output niya. Uy, namatay. Lobat yata itong power bank. 13.5. Pwede mo natin taasan pa. Ayan. Yan, pwede pa. Pwede pagtaasan, pwede babaan. Yan. Pero subukan natin itong router pa rin. Router pa rin yung susubukan natin. Ay hindi, ilaw muna para nakasaksakan pala yung ilaw eh. Oops, sandali, naka-off. I-on natin. Tapos saka natin buksan to. Yun, pwede pa rin, no? Yan, pwede pa rin. Diba? Ayan guys, kitang-kita nyo, bukas pa rin yung ilaw nya. Gamit lang natin ang maliit na power bank. 6Ah lang yan, 6Ah lang yan. Ito, yung power bank na yan. Kaya ang pinaka-importante dyan na materyales, yung itong module nya. Yung boost converter, back boost converter, pwede rin kung ano gusto nyo na gamitin. Okay? Ayos na. Palitan naman natin, gawin naman nating sa router. Sa router naman. Yan. Router na. Namatay. Yun, namatay. Yan, buhay na. Tapos buksan natin yung module. Module yan. 13.2. Ayun. Hirap nang walang cameraman. Ayan na. May power na siya. Kaya lang puti eh. Hindi masyadong kita. Pero tingnan natin yung yun. Umilaw na. Di ba? Itong simpleng power bank na manipis na to, tapos maliit lang, pwedeng maging UPS. Basta gagamit ka ng module. Yan, itong module na to.
Apaka-importante na to. Marami akong binili na to kasi minsan pag gumagawa ako dito sa ano ko sa aking mga DIY. Yan. Itong DIY ko na to, yan, pwede rin to. Pwede rin tong DIY ko na to. Bali, rechargeable lamp naman to. Parang DIY lang din siya. Ang laman naman nito sa loob, 6 na 18650. Bali, naka 3S2P, 3 series, 2 parallel. Bali, 2,200. Naging ano na siya, naging 4,400 4,400 mAh. Bali, matagal na abot. Yan na, tingnan niya. Yun. Ito naman, ilang watts ba to? 5 watts. DC voltage, 12 volts. Di ba? Ayos na. Madaming purpose to. Alam nyo nga pala, ito, wala ito kasi gani. Yan. Pakita ko na rin sa inyo. Ito yung dito china-charge to. Dito china-charge yung itong DIY na portable na ano to, na rechargeable light. Ito, hindi ko talaga siya nilagyan ng blacking diode para pwede kong gamitin tong pangkarga na rin ng ano ng hindi, power bank na rin na to. Power bank na rin na tong UPS. Sandali, pakita ko sa inyo. May ginawa ako dito eh. Ito. Ayan, pinarallel ko lang to pinarallel ko lang tong dalawang mail. Pinarallel ko lang yan. Tapos, sasaksak natin dito. Isa. Wala kasi itong blacking diode, kaya meron siyang reverse. Ayan, pwede ko rin siyang gawin ditong ayan pwede ko siyang gawing hindi yan magkasama, magkahiwalay yan ayan pangit pagkakatip for tutorial lang. Ayan, ayan, hirap na walang cameraman. Ito, ipapower natin to ngayon. Ayan na, wala yan wala ngayon yan ayan wala ngayon yan. Pero pagka itinaksak natin to, yan, may puti na kanina wala. Tingnan natin, dito lang din sa rechargeable light na to na DIY. Yun, di ba? 12 volts din kasi to, 12 volts din. Kaya kung sakasakali, pwede mo siyang gamitin at the same time pwede mo rin siyang buksan. Yan, di ba? Meron ka ng UPS para sa Wi-Fi, meron ka pang ilaw. Depende kung saan mo gustong gamitin yan. Pero yan, tatagal yan kahit mga 3-4 na oras na paggamit, magkasabay na ginagamit, pwede yan. Mamaya tuusin natin yung kaya niyan pagka yung 4,400 na yan, kung ilang watt hour magagamit. Di ba? Ang laking bagay mga DIY natin. Lalo kung gawin nasa remote area. Nako, ito, pwede yan. Pwedeng gamitin itong mga to. Yan. Kaya lang, ang kailangan mo naman medyo siyempre bibili ka ng mga gamit. Yung mga module na yan, lahat ng mga ginagamit ko rito, kailangan mo rin yan para kung sakali madali ka makapag-DIY. Pero sabi ko nga, hindi mo kailangan maging professional para maging DIYers. Napakadali lang sa ngayon. Hindi tulad ng dati na talagang napakahirap mag-electronics. Dahil ngayon puro module na ang gamit, buo na. Kumbaga parang sa palitan ng TV, kung halimbawa ay ang problema ay sa picture, buo na yung papalitan mo sa motherboard na. Okay, sa sound, sa audio na kaagad. Bubunutin mo na lang yung sa may PCB board nun. Parang ganun na, pinadali na. Dati maghahanap ka pa ng maliliit na sira, ganun. Although meron pa rin naman ngayon. Kaya lang, syempre, iba pa rin yung technology na natin ngayon pausad kasi tayo, pausad. Kasama yun sa innovation ng mundo. Okay guys,
Sana may natutunan kayo, no? At pa-subscribe naman mga tropa, mga idol. Guys, para kung sakali maging updated tayo dito sa mga bago ko pang ginagawa. At malamang naman marami kayong matututunan dito. Salamat po.